Magandang araw sa iyo. Naisip mo na ba hanggang saan ba talaga dapat nating silipin ang isang titulo ng lupa bago tayo bumili? Paano kung mukhang malinis naman sa papel pero parang may something off? May mga kahina-hinalang detalye sa transaksyon. Ito yung isang mahalagang tanong na sinagot ng Korte Suprema. Hihimayin natin yan ngayon. Ang kaso natin for today ay ang Zenaida D. Roa laban sa mag-asawang Robinson K. at Mary Valerie S. Shi, Maria Antonieta Francisco at Register of Deeds ng Makati City. Ito yung GR number 211586 na may petsa ng Setyembre 14, 2021. Medyo recent lang ito. Okay, so simulan natin sa mga pangyayari. Si Zenaida Roa, nagsampa siya ng kaso. Gusto niyang ipawalang bisa yung pagbebenta ng property nila ng kapatid niyang si Amelia. Ang problema, si Amelia may Alzheimer's daw. Oo. At ang pinagbentahan ay yung pamangkin nila si Marie Antoinette Francisco. Tama. Ang alegasyon ni Zenaida at ito ang matindi, pineke daw yung pirma niya doon sa deed of sale para kay Francisco. Kasi nung time ng bentahan, July 2012 yun, nasa Washington DC daw siya. Nasa ibang bansa pala siya. So, imposible ngang siya yung pumirma. Exactly. At ito pa, parang ang binis ng mga sumunod na pangyayari. Yung titulo na ilabas lang sa pangalan ni Francisco noong July 16, 2012. Tapos, Pagdating ng July 20, 2012, 4 na araw lang, naibenta na agad ni Francisco yung property sa mag-asawang Shai sa halagang 35 million. wow! 4 na araw lang talaga. Mula pagkatitulo, benta agad. Parang medyo kaduda-duda nga yung bilis, ano? Yun nga. Kaya ang argumento ni Royo, hindi pwedeng sabihing buyers in good faith itong mag-asawang Shai. May mga red flags daw kasi. Ano yung mga red flags na yon bukod sa bilis ng benta? Una, yung sobrang lapit ng petsa. July 16, lumabas titulo ni Francisco. July 20, benta na agad sa mga show. Sabi ni Roa, dapat na alerto na yung mga show dito. Dapat nagtanong-tanong muna sila, di ba? Bakit parang nagmamadali? Oo. Pangalawa, napansin din daw sa deed of sale para sa mga show, yung mismong numero lang ng titulo yung sulat kamay. Yung ibang detalye, computer printed lahat. Okay. So, anong implikasyon nun? Ang sinasabi ni Roa, parang nagpapahiwatig yun na nung nag-uusap pa lang sila, nung ginawa yung dokumento, hindi pa talaga fully secured o nakapangalan kay Francisco yung titulo. Parang inabangan lang yung numero. Gets ko. So, parang hindi lang dapat yung mismong titulo ang tiningnan nila. Dapat pati yung mga circumstances surrounding the sale, ano? Yung mga paligid ng transaksyon. Tama. So anong ginawa ng mga show? Nag-file sila ng motion to dismiss. Ang ground nila, failure to state a cause of action. Yung depensa na kahit totoo lahat ng sinabi ni Roa sa reklamo, kulang pa rin daw para masabing may laban si Roa sa kanila, legally speaking. Now, wala daw na specify na evidence ng bad faith nila sa mismong reklamo. Yun nga. Pero yung Regional Trial Court o RTC hindi pumayag. Binasher ng RTC yung motion to dismiss. Sabi nila, sapat yung mga allegations ni Roa. Okay, so tuloy dapat ang kaso sa RTC. Oo. At ang interesting pa, after nun, nag-file naman yung mga siya ng motion for bill of particulars. Parang humihingi sila ng mas specific na detalye sa mga allegations ni Roa na pinagbigyan naman ng RTC. Teka, parang contradicting yun sa motion to dismiss nila, di ba? Kung naniniwala silang failure to state a cause of action, bakit sila hihingi ng detail? Parang inaaminan na nilang may cause of action, kailangan lang linawin, mamaya babalikan natin yan. Good point. Pero hindi pa tapos dyan. Yung pagbasura ng RTC sa motion to dismiss nila, inakyat ng mga Shai sa Court of Appeals sa pamamagitan ng certiorari. Special civil action yan para ipa-review kung may grave abuse of discretion ba yung RTC. So anong naging desisyon ng CA? Dito nagka-twist. Binaliktad ng CA yung RTC. Pinawalang saysay ng CA yung kaso laban sa mga Shai. Talaga? Anong naging basehan ng CA? Ito yung kakaiba.
Ang ginamit na ground ng CA ay lack of cause of action. Hindi failure to state a cause of action na siyang argumento mismo ng mga shy sa motion to dismiss nila. Wow, teka, magkaiba yun, di ba? Ang failure to state ay tinitingnan lang yung nakasulat sa complaint. Ang lack of cause of action, kailangan may presentation na ng ebidensya. Yun, usually demure to evidence ang remedy doon, hindi motion to dismiss sa simula. Eksakto. Sabi pa ng CA, hindi daw kasi specific si Roa kung kailan nagsimula yung negosyo ni na Francisco at mga shy. Importante daw yun para malaman kung nag-due diligence ba yung mga shy. At tinuring silang buyers in good faith dahil malinis yung titulo ni Francisco nung binili nila. Ganun ba? Oo, ganun ang dating ng desisyon ng CA. Okay, so malinaw na yung issue na umabot sa Korte Suprema. Yun na nga, ang tanong, nagkamali ba ang CA nung ibinasura nila ang kaso gamit ang lack of cause of action? Samantalang ang ground na in-invoke ng mga shy sa motion to dismiss nila ay failure to state a cause of action. At ang sagot ng Korte Suprema? Oo, malaking pagkakamali yung ginawa ng CA. Bakit daw? Unang-una, procedural error. Sabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng mag-dismiss ang Korte based sa ground na hindi naman in-invoke nung nag-file ng motion. Maliban na lang kung specific exceptions tulad ng lack of jurisdiction, litis pendentia, or res judicata na hindi naman applicable dito. So dapat kung failure to state ang argumento, yun lang ang dapat tinignan ng CA sa level na yon. Tama. Pangalawa, inulit ng Korte Suprema yung fundamental difference. Ang failure to state a cause of action ay nakabase lang sa mga alegasyon sa complaint. Hypothetically admitting na totoo lahat yon, may legal basis ba para magsampa ng kaso? Okay. Samantara ang lack of cause of action ay tinitimbang pagkatapos ng magpresenta ng ebidensya yung nagsampa, plaintiff. Dun tatanungin, based sa ebidensyang piniresenta, napatunayan ba niya yung kaso niya? Kung hindi, doon papasok ang demurrer to evidence, hindi motion to dismiss sa umpisa. Malinaw. So, mali talaga yung ginamit na basehan ng CA. Oo. At binalikan din ng Korte Suprema yung punto kanina tungkol sa motion for Bill of Particulars na final ng mga shy. Yung parang contradicting sa motion to dismiss nila? Yun nga. Sabi ng Supreme Court, yung pag-file nila nun, parang implicit admission na yun na may sapat na cause of action yung reklamo ni Roa. Kasi bakit ka hihingi ng detalye para makapaghanda sa trial kung sa tingin mo, wala namang besehan yung kaso in the first place? Makes sense. Parang, okay, may kaso ka nga, pero pakilinaw lang para makasagot kami ng maayos. Ganun ba? Parang ganun nga ang dating. So parang nawalan na rin ng saysay yung argumento nilang failure to state a cause of action dahil sa ginawa nilang pag-file ng Bill of Particulars. So, ano ang final na hatol ng Korte Suprema? Binaliktad ng Korte Suprema ang desisyon ng CA. Kinatigan nilang RTC na tama lang na hindi i-dismiss yung kaso sa simula pa lang. Sabi nila, sapat yung mga alegasyon ni Roa sa complaint, yung tungkol sa pamimeke, yung kahina-hinalang bilis ng bentahan, yung issue sa deed of sale para masabing may cause of action laban sa mga C. Ibig sabihin, may sapat na basehan para ituloy ang paglilitis at alamin kung talaga bang naging buyers in good faith sila o hindi, base na sa ebidensya. Eksakto. Kaya ibinalik ng Korte Suprema ang kaso sa RTC para sa pagpapatuloy ng paglilitis. Doon na maglalabasan ang mga ebidensya ng bawat panig. Okay, malinaw na ang naging takbo ng kaso. So, balik tayo sa tanong natin para sa iyo na nakikinig. Kapag bibili ka ng lupa, ano ang mas matimbang para sa iyo? Yung itsura lang ba ng titulo sa papel o dapat mo ring usisain yung mga pangyayari sa likod ng bentahan? Lalo na kung may mga kakaibang senyales? Interesting na tanong yan. Nais naming marinig ang saloobin mo. Pwede kang mag-iwan ng komento sa baba o kung naging makabuluhan sa'yo itong diskusyon natin, pindutin mo na rin yung favorite button. Bago tayo magtapos, review natin yung mga key takeaways or aral mula sa kasong Roa versus Yo. Tatlo ito. Sige, ano yung una? Una, yung pagkakaiba ng failure to state a cause of action at lack of cause of action. Napaka-importante nito sa legal procedure. Yung una, tungkol sa alegasyon sa reklamo, sinusuri bago mag-trial.
Yung pangalawa, tungkol sa ebidensya pagkatapos magpresenta yung nagsampa. Ibang timing, iba ang basehan. Tama. Pangalawa, yung konsepto ng buyer in good faith at due diligence. Hindi porket malinis ang titulo on its face, automatic na good faith buyer ka na. Kung may mga red flags tulad nung sobrang bilis na bentahan or kakaibang detalye sa dokumento, inaasahan na mag-iimbestiga ka pa, mag-e-exercise ka ng due diligence bilang isang prudent buyer. Hindi lang dapat tumingin sa apat na sulok ng titulo, kumbaga. Oo, kailangan tumingin din sa paligid. At pangatlo, yung epekto ng pag-file ng Bill of Particulars or written interrogatories. Gaya ng sabi ng Korte Suprema, ito ay maaring ituring na pag-amin na may sapat na cause of action ang kalaban mo, kaya humihingi ka na ng detalye para makapaghanda sa trial. Pwedeng makahina ito sa depensa mong failure to state cause of action. Napakalinaw na mga aral na yan. Sana'y nakatulong ito sa'yo. Sana nga, maraming technicalities pero importante ring maintindihan. At para hindi ka mahuli sa mga susunod pa naming paggimay ng mga mahalagang kaso at kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa The Deep Dive. Hanggang sa muli!